Atin lang kausapin po si Attorney Domingo Cayosa po, ang dating presidente ng IBP at isa po sa ating mga ginagalang na constitutionalist. Attorney, maganda umaga po. Good morning, Ted. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Salamat sa panahon. Ito ho muna, pwede ho ba nating kunin lang po ang inyong kaisipan doon po sa, uulitin ko lang attorney ito po naman sinasabi lamang ni Senator Lacson na maari pong pag-usapan na kasi nga po baka humantong sa mga kwestyong legal. Ang sinasabi niya na yun daw pong, ito po, if I may quote him alright, it is worth studying that while the impeachment court and Senate have the same composition, and this is subject to interpretation if it comes to that, the two are separate entities. And the suspension of senators applies to their legislative functions and not to their duties as senator judges. Ano po yung take doon? Tama ko naman siya. But they're not separate entities. It's still the Senate of the Republic of the Philippines. That's the entity. Pero yung function as a legislative body is distinct and separate and covered by different provisions of the Constitution dun sa function nila as an impeachment court. Okay, so klaruhin pa ho natin, ang entity dito, Senado. Okay? Tama ho, isa lang. Okay, so the entity is the Senate. Pero, yung pong Senado na iyan, may dalawang function. Yun ang separate and distinct. Tama po. Ayun, para mas separate na function, distinct yun. Okay, so separate po yung function as legislature and separate po as an impeachment court. Tama po. At iba rin yung Senate rules pagdating sa legislative work at iba rin naman ho yung rules ng impeachment court. Ayun. Magkaiba ho yun. Opo, so magkaiba rin po yung rules po ng Senado sa kanila pong legislative function at meron din po silang impeachment court rules na separate. Okay, yun po yun. Klarong-klaro yan. Pero attorney, yung punto ng yung pong senador na nakakulong ay dapat daw po sana nga napayagan, kumamarapatin po ng iba, na maka-attend sa impeachment court trial ng impeached official kasi nga daw, ito po ay kumbaga separate function, yung kanya pong preventive suspension, kumbaga doon po sa kanyang legislative function at hindi po as being a member of the impeachment court. Ano yung take doon? Pag ganun ho ang reasoning, faulty ho yun, mali. Sapagkat yung suspension na nakasaad dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa Planter Law, at saka sa Civil Service Rules, is suspension from his functions as a public official. Anumang klaseng function yon. So, at the present state of the law and the rules, ay hindi ho tamang sabihin, pwede siya na maging impeachment court judge kahit may suspension kasi hindi ito sakop ng suspension. The law does not distinguish between or among the different functions of a public official. Ang nakalagay ko doon, shall be suspended from his public office. So yung magiging judge sa Senate Impeachment Court is also a public office. So taklaw po yan dun sa tinatawag na suspension na kasama pag may final at may binibinig na kaso laban sa graft and corruption o kaya plunder law. Opo, medyo nagtsatsapi lang po ng kaunti ang ating pong signal, Attorney Cayosa. Just to emphasize yung inyong punto, help me out, Attorney, kaninyo. Sa ilalim ng ating kasalukuyang anti-graft law, ang public official ay nabibigyan ng preventive suspension o kaya po in this case, na may pending case sa Sandigan Bayan, walang distinction na ang isang halimbawa, isang mambabatas ay pansamantalang nakakulong ngayon, bagamat walang piyansa, hindi sinasabi na iba yung function noong opisyal na iyon
sa pagiging public official as member of the Senate or an impeachment court. Ganun po yun. Magkaiba yung function, pero yung suspension kasi na nakalagay automatic shall be suspended ay it does not distinguish kung anong function mo. You are suspended Ayun. from your function, any function as a public official. Yun ho kasi yung batas. It does not distinguish. Oo. So hindi pa pwede ka ninyo na ganun po yung katwiran na hindi, separate ito, hindi po eh. As public official, tapos. Tapos, pero alam mo, Ted, na-discuss ko kasi yan na lumabas yan na hindi sila pwede mag-participate kasi nga naman suspended. At kung suspended ka, you cannot be counted in the quorum or you cannot participate. Pero ang hindi nakaligtan ko i-explain, yung provision na yan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act na kapareho din doon sa provision sa plunder law, Ted, na-interpret na kasi yan ng Supreme Court sa maraming kaso eh. Yung kaso ni Deloso, ni Lino, ni Garcia, marami na ko. Na kung saan, ang sinabi ng Supreme Court, itong totoong shall yan, mandatory, suspended ka. Kaya lang, ang sabi ng Supreme Court, it should not exceed the 90 days preventive suspension. Yun ang interpretation ng Supreme Court. Yun ang medyo nakaligtaan sinabi. So, if ever, ipapataw yung preventive suspension, it should be the case kasi nasa batas yan eh, automatic yan. Yan, hindi may. Ang interpretation ng Supreme Court, hindi pwedeng indefinite. Opo. Kaya kung susundin natin yung jurisprudence, lumalabas na hanggang 90 days lang yan, maximum. So, hindi natin alam, after the 90 days na maximum na tinakda ng Supreme Court, ay papayagan ng sandigan bayan. Kasi another principle dito also is, hindi ho automatic na papayagan ng sandigan bayan. Kasi nga, kung nakakulong ka, hindi ka naman pwedeng palalabasin kung walang bail, di ba? So, hindi rin natin alam kung pagbibigyan, halimbawa, makikiusap ang mga senador sa sandigan bayan na pwede ko nyo palabasin. It's not a matter of right. It's a matter of discretion on the part of the court. At medyo baka mahirapan sila kasi papasok din yung equal protection of the application of laws eh. Na ang daming mga public official nakakulong o without bail, nakasuhan, hindi nag-suspended, pero pag senador, hindi. So, doon siguro magkakaroon ng difficulty ang sandigan bayan. Yung bang iiwasan nila yung special treatment doon sa mga senador. So, yan ang nakikita nating balakid eh. It is possible, pwedeng i-request at hindi ho tayo nakakasiguro na pagbibigyan nila yan. Opo, that's a separate issue pa rin, no? Yung kung sakali man, kung papayag ba ang court doon sa sinasabing leave of court na issue na hayaan umattend sa impeachment trial. Tama po. Okay. Attorney, pwede ho lang natin bang maiklaro po ito? Medyo ako'y nagugulumihanan. In the case po ni Senator Jinggoy Estrada, hindi ho ba siya ay nakakulong? Ang kanya kasing kaso yung is available. Itong ngayon ng kanyang kaso, nakakulong siya kasi non-bailable offense po ito? Tama ho. Yung plunder, non-bailable. Yung graft and corruption, bailable. Opo. So, kung nakakulong siya dahil nga sa bintang ng plunder at pending pa po yung kanyang mga motion to bail o to post bail, iba ho yung sinasabi na preventively suspended. Iba po yun. In this case po, hindi siya preventively suspended by the ombudsman or by the ombudsman kasi po ang kanyang kasong kinakaharap ay non-bailable offense kaya siya nakakulong. Tama po yun. Kasi po yung sinasabi po ninyo na yung desisyon ng Supreme Court na hanggang 90 days lang yan ay for those public officials preventively suspended habang nagkakaroon ng mga pagdinig sa kanilang kaso. Tama po. So far, lahat ng mga nabanggit kong mga precedent cases ay bailable kasi yung kanilang offense pero nasuspend sila.
Opo. Iba ho itong kaso ngayon ni Ginoong Estrada na uulitin ko, ito pa ho naman ay pending at hindi pa ito final and subject pa ho to many motions. Ngayon, ito po yung sinasabi po ni Senator Ping ho. Again, ito po lamang ay kanyang mga kaisipan at sabi nga niya, subject po ito to numerous interpretations. Sabi niya, what if 9 senators are detained and 15 are left in the impeachment court? How will there be a clear decision to convict or acquit? Does it mean automatic acquittal because only 15 are available to vote? Ano po yung take doon? Subject to interpretation na ho ulo yun ng Supreme Court, wala. Kasi so far, sa ating pagkaalam, wala pang precedent na ganyan. So, kasi nakalagay din ho dun sa Constitution na 2/3 of all the members of the Senate. Pero kung aabot din sa Supreme Court, maaaring balikan ng Supreme Court yung reasoning nila o yung logic nila dun sa Avelino versus Cuenco. Opo. Kung saan, let's be practical. Para bang let us not be literal. Kung as available, yung cannot be compelled yung iba, maka iibahin ang yung all members would refer to all members that are available. Opo. Or could be compelled to attend. Kung nakakulong na without bail, hindi naman pwedeng i-compel yan without. Kasi it all depends upon the bayan or the court whether or not they will allow them Opo. bail or kaya temporary liberty. Well, anyway, siguro po medyo, sabi nga namin ni Chacha dito, parang 9 senators nakakulong sabay-sabay, parang sa sitwasyon mo ngayon, baka naman hindi umabot doon, attorney, no? Na, hindi naman siguro. Mukhang so far, kung namomonitor natin sinasabi sa media, mukhang 3-4 lang opo, pala yung sinasabi na merong probable cause. So, opo, tignan opo, ko natin. opo, I think yun na, the system should work so that the intent of the Constitution, the processes, are not frustrated by technicalities and yung mga strict application of literal meaning of the words in the Constitution. So, kaya naman dyan ang Supreme Court. Ang pakiusap natin sa Husgado, bilis-bilisan naman nila yung mga pag-discuss. Kasi ito yung mga legal issues. Right? So, wala namang factual controversy. So, importante sana na bilis-bilisan nila para magabayan ang lahat. opo, Kung opo, pwede, okay. Kung hindi pwede, they can consider other avenues. Para lang umusan yung mga proseso. opo. Attorney, 24 po ang ating mga senador sa 20th Congress. And as always, 24 naman yan. Ano po ang kanila pong bilang. Ngayon po, merong obviously baka pa nag-impeachment trial na may 2 na baka hindi maka-attend. So, magiging 22 kung lahat po ay sisipot sa trial. Hindi nagbabago yung constitutional requirement na dapat 16 ang sinasabing kailangan na boto to convict. Hindi ho nababawasan yon. Ganun pa rin po, 16 pa rin yan. So far, ganun po. Kasi wala pa tayong jurisprudence na nag-a-adjust o nagbabago under certain circumstances. Opo. So malinaw po yan na kung 22 lang, 16 pa rin po ang kailangan na boto to convict. Attorney, ano ho ba sa inyo pong palagay ang quantum of evidence dito sa impeachment trial? Wala hong nakalagay sa Constitution, wala din nakalagay sa rules ng Senate, pero convincing evidence lang po yan. Hindi proof beyond reasonable doubt. It is criminal case. It is not also preponderance of evidence. It is true in civil cases. Sa tingin ko, convincing evidence lamang yan because we have to remind ourselves na yung impeachment court trial is quasi-political and at the same time quasi-judicial. So yung dahil sa ganyan, yung nakukumbinsi ang ordinaryong mamamayan o ordinaryong tao na may ebidensya sapat at ginawa nga niya ito at dapat makasin siya. Hindi ko proof beyond reasonable doubt. Opo. I don't think it will also be proof beyond preponderance of evidence. Opo. Convincing evidence po lamang ang sa inyo pong sa inyo pong pananaw, no?
Opo, Opo. convincing evidence to get the Mm. full sense vote. Ganun lang ho naman yan eh. Wala namang nakatakda na technical uh, level o definition kung ano legal definition kung anong ebidensya. Kung makumbinsin mo yung susid, tapos na ho. Opo. Once you get a conviction, that's valid and that's not appealable. Mhm. That's not appealable. Opo. Final na ho yun. Opo. Okay, attorney, meron pong isang public school teacher, isang school teacher na nagpetition sa Supreme Court doon po sa usapin po ng quorum, no, yung 12 na nagsesyon at naghalal po ng mga bagong pinuno ng kapulungan ng Senado. Ang sabi ng Supreme Court po, hindi siya person na ano bang word doon, attorney? Hindi siya ang tamang partido na nararapat magpetisyon tungkol sa bagay na iyon. Sino ho ba sa inyo pong palagay ang dapat na partido kung sakasakali nga po para po maiabot na sa Supreme Court itong isyong ito doon sa nangyari ng sesyon kung saan po yung 12 ay naging majority po dito sa 22-member Senate? Ang sa tingin ko, pinaka-acceptable at masirap sabihin walang standing, si Senator Cayetano. Kasi siya yung natanggal sa pwesto eh. He is directly prejudiced and he has an interest in the matter. So direct yung kanyang interest. Pwede rin ho yung mga minority senators na sumusuporta pa rin at kumikilala pa rin sa kanya. Kasi de facto, ang Senate acting president na yung Senator Gatchalian. Kasi kinikilala siya ng mga prosecutors, impeachment, kinikilala siya ng executive branch, kinikilala siya ng mga opisyal at kabalin ng Senado. So de facto, siya ang leader ngayon ng Senado. So unless that is stopped by the Supreme Court, presume valid ang kanilang ginagawa. So ang sideline, si Senator Cayetano, he should be the one going to the Supreme Court para hindi ma-question study. Whether or not the Supreme Court kakatigil siya is another matter. Opo, yun nga po, no, siya talaga ang meron pong karapatan, no? Siya ang may legal standing na questionin itong Gatchalian Black na ito sa sinasabing declaring all positions vacant and electing a new Senate President pro tempore at et cetera. Ba't kaya ayaw lumapit sa Supreme Court ni Sir Alan? But, siguro ho, abogado rin naman siya. Sa tingin niya, hindi chance na pagbibigyan siya. Kasi kahit may standing siya, pwede rin sabihin ng Supreme Court, that's a political question, internal affairs na yan, hindi kami nakikialam. O kaya, sasabihin ng Supreme Court, de facto na ito. There is no grave abuse of discretion kasi may boto naman siya, sumunod naman sa proseso. We cannot intervene. Pwede rin po yan. O pwede rin nung sabihin, ayon sa Constitution and for legal, practical reasons, so nanganganib din siya dyan. So, very revealing yung hesitance niya na pumunta sa Supreme Court. So, hanggang Facebook muna siya ngayon, hanggang press release, but hindi ho kasi nakakatulong yan sa ating taong bayan. Kasi nandito lahat, naguguluhan lahat, at napaparalyze yung Senado. Opo. Sige, may tanong ko ba, Chacha? Pahabol lang po tanong si Chacha. Yes po. Attorney Domingo, kayo sa sobrang dami ng legal interpretations on this matter, sa tingin niyo po ba, kahit wala pang nagpepetisyon halimbawa sa Supreme Court dito sa pinag-uusapan kung ilan ba talaga ang dapat i-allow na boto para po sa acquittal or conviction po ni VP Sara, should the Supreme Court come out with a statement regarding this, even po doon sa naging petisyon na dinismiss po nila regarding po dun sa teacher na si Barry Tayam? Well, maganda ko sana how we use na gagawa nito. But under the Constitution, at limited lang po ang power ng Supreme Court. There must be an actual controversy. Hindi pwedeng magbigay ng legal opinion ang Supreme Court na walang actual controversy and there is prejudice to someone else. So napaka-importante po yun. But in other jurisdictions, meron silang tinatawag na Constitutional Supreme Court na brewing pa lang yung controversy, dinilinaw na nila. Hindi ho ganito ang ating sistema. Pangalawa,
kung talagang gusto ng Supreme Court, pwede naman in many other cases, yung simple taxpayer suit, pinapakinggan ng Supreme Court para lang maliwanagan sana yung vague o interpretation ng Constitution o batas. But in this case, nag-decline sila eh. They are very conservative. Siguro, napaso na rin sila din sa ginawa nilang last year na nakialam sila sa impeachment court at talagang nabatiko sila ng todo-todo. So ngayon, they are more, I see that there is more conservatism on the part of the Supreme Court. Yung pinapaubayan nila ngayon sa senador. Kaya nga ang ating sinasabi, the fastest solution really is among the senators. We just need one more senator magbago isip para sa bayan and then malarga na yung proseso. Oo. At attorney, ano po ang danger kung sakali man na mapayagan ang detained senator or upcoming detained senators na makaboto po sa impeachment trial? Ano po sa tingin ninyo? Oo, medyo magulo lang po yung line. May problema na po yung ating linya. Sorry po, attorney ha. Nag-choppy na po ng tuluyan. So, at any rate, we say thank you pa rin po, attorney, sa inyo pong panahon at paliwanag po sa amin pong programa this morning. At sa uulitin po, attorney Cayosa. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.